nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision, Pangulong Aquino dumalo sa taunang Presidential Forum ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o POCAP. Issue sa West Philippine Sea, pagsasaayos ng mga paliparan at solusyon sa posibleng kakulangan ng kuryente sa 2015, sinagot ng Pangulo. Vice President Jejomar Binay inimbitahan na ng Senate Blue Ribbon Committee. Patas na pagtrato, sapat na pagkakataon at kaukulang respeto, tiniyak. Private First Class Scott Joseph Pemberton dinala na sa Armed Forces of the Philippines. Kapatid at fiancé ng pinaslang na transgender Pinay Jennifer Laude umakyat sa bakod ng kampo. 2,456 na MMDA personnel ide-deploy sa buong Metro Manila upang umagapay sa ating mga kababayan bilang paghahanda at pagdaraos ng Undas 2014. DPWH nag-abiso sa mga motorista na iwasan muna ang Magallanes Interchange dahil sa isinasagawang pagsasaayos dito. At operasyon ng MRT balik normal na matapos maantala kagabi dahil sa suicide attempt ng isang lalaki sa Guadalupe Station. Siksik ang mga balita kaya tutok lang habang nag-aalmusal dito sa Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. San man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan ngayong araw na ito ng Huwebes, Oktubre 23, 2014. At siyempre pa mga kaibigan, makakaagapay natin, makakatuwang natin ang ating mga kabalika sa ating television studio, sina Zarina Luzuegro at Julius de Zamboron. But of course, dito sa ating home studio ng Radyo ng Bayan, ang ating muse, Miss Vivian. Good morning. Yes, good morning Ka Francis at magandang Huwebes ng umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood ngayong umaga. Sa susunod po na isang oras ay ihahatid namin sa inyo mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ako po si Vivian Gulia. At syempre pa ang inyong pong kaagapay sa Himpapawid Francis Cancino. Nag-aanyayang tutukan po kami hanggang alas 7 sapagkat kalakip din dito ang ating malawakang serbisyo publiko, paglilingkod ng pambayan yan, of course. At ang ating featured agency for today, sa ating segmento ngayon, ang ating Philippine In response Coast to your Guard. request, Ayan. kasama ba si Bosch? Tingnan natin. At titingnan natin kung isasama si Bosch. Gusto ko makilala siya ng personal. But of course, ang ating pong message center nananatiling bukas, 0922-358-2679. Para po sa inyong mga mensahe at pagbati. But don't forget to write your name and your addresses, please. Now, anyway, Vivian, nako, napakaraming kagad text dito. Nagsisimula, hindi pa tayo nagsisimula, meron ng kalembang. Dahil dito kay Pemberton. Napakasikat ni Pemberton. Yes, si Pemberton. Ngayong nakalaboso na si Pemberton, hindi pa ba kayo nasisiyahan? Nasa kustodiya na ng ating Philippine Constabulary, si Pemberton. Pero ang dami pa rin mga alingas-ngas, marami pa rin mga katanungan. Kaya daw ba nating panatilihin sa kustodiya ng Pilipinas si Pemberton para ika nga ay mapanagot sa kanyang krimeng ginawa o baka naman arborin daw ng Amerika? Ano kaya? Well, ito nga, ating mga opisyal dito sa Department of Justice, medyo hati ang opinion tungkol dyan. Kasi itong si Secretary De Lima, sa kanyang opinion, dapat nasa Pilipinas talaga ang kustodiya nitong si Pemberton. Pero si Yusek Justiniano, sinasabi niya na according sa Visiting Forces Agreement, hanggat hindi pa nahahatulan itong American serviceman, dapat daw ay nasa kustodiya na ng Amerika.
Pero kung masasabi natin, ang nagiging problema kasi pag wala sa kustodiya natin, hindi na ibibigay yung mga official documents tungkol dun sa hearing, Right, tungkol sa okay. mga affidavits. So, I think yun ang dahilan kung bakit gusto natin magkaroon ng kustodiya. Well, anyway, napakalawak yan. Unang-una, ipagkatiwala na lang natin sa kamay ng ating mga luminaryo sa batas kung ano ang talagang kahinatnan ni Pemberton. Pero merong kagad text dito. Good day, Sir Francis at Ma'am Vivian. Comment ko lang po, si Laude may BF na German. Tapos gusto pang makipag sa kano, sobra naman. Oy, may arahas ang pangungusap. Kung saan nabubuhay doon, mamamatay. Sa foreigner, nabubuhay. Sa foreigner siya mamamatay. Tapos gobyerno ang sisisihin. Shirley ng Puso Rubio, Pangasinan. Okay. Sir Francis at Ma'am Vivian, kung nakontento sana si Laude sa kanyang buhay, siguro buhay pa siya. Ngayon, sana kung anong bagay ng Diyos sa kanya, binigay ng Diyos sa kanya, dapat makontento at huwag mangarap na maging babae kasi lalaki siya. And yan ang bigay sa kanya ng God. Shirley pa rin ang Puso Rubio, Pangasinan. Well, yan usaping kanya-kanya yan, karapatan. Ako naman naniniwala ako na, syempre sa isang relasyon mahalaga yung loyalty, ano? Pero hindi naman excuse yung pagiging disloyal para, 'di ba, humantong sa krimen na pagkamatay. Yung marahas na pangyayari sa buhay. Well, anyway, wag nating questionin kung bakit siya ganyan. Yan ang ibinigay sa kanya ni God. Kaya lang, hindi rin, well, ayoko. Ayokong pag-usapan yan, magtatalo tayo, maubos ang oras. But anyway, tuloy-tuloy na tayo. Vivian? Oo, dumako naman tayo sa studio. Nariyan ang ating kasamang si Zarina Luzregro. Zarina, maganda umaga. Maraming salamat Francis and Vivian. Magandang umaga bansang Pilipinas. Ngayon po ay ka-23 na Oktubre sa taong 2014. Narito na po mga balitang nakalap ng media ng bayan. Una po sa ating mga balita, muling nanindigan si Pangulong Aquino sa kahalagahan ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sinabi po ito ng Pangulo sa kanyang pagharap sa FOCAP o Foreign Correspondents Association of the Philippines Forum. Ayon kay Pangulo Aquino, patuloy naman ang pag-aaral na ginagawa ng pamahalaan sa nasabing kasunduan. Ito'y sa gitna po ng isong pagkamatay ng transgender na si Jeffrey Jennifer Laude, kung saan suspect po ang isang US Marine. Balita mo kaming Elena Luna. Sa gitna ng issue ng pagpaslang sa transgender na si Jennifer Laude, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng Visiting Forces Agreement o VFA sa bansa. Sa kanyang pagharap sa taunang Presidential Forum ng FOCAP o Foreign Correspondents Association of the Philippines, sinabi ni Pangulong Aquino na nakakatulong ang VFA pareho sa Pilipinas at sa Amerika. Sinabi rin niya na kung ibabasura ang VFA, hindi naman ito matitiyak na walang krimeng mangyayari. If we abrogate the treaty, does that mean nobody will be killed in the Philippines by somebody from America? No. Will there be a guarantee to that? I don't think so. In the same token, that I guess in the reverse, no, there have been Filipinos who I assume have also killed Americans in America. Now, the fundamental point that has to be raised is there was a crime committed. There has to be the finding of the guilty party and accumulation of the necessary evidence to make this person answer for the crime before our courts. And that, I think, is being done currently. And in fairness to the Americans, they have made available the suspect for investigation and for judicial processes, which the treaty calls for. I don't think there's any shielding. There is the desire for protection of everybody's rights, from the victim to everybody who's accused. So at the end of the day, the treaty serves a purpose for our country as it serves a purpose for America. Bago ang panayam sa Pangulo ng FOCAP, inilipat sa Camp Aguinaldo ang sospek sa pagpatay kay Laude na si US Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton. Dapat daw napatas ang pagtrato sa Amerikanong sundalo katulad ng mga sospek na Pilipino. Pero ang nangyari kay Pemberton, tinawag ng Pangulo na special negative treatment. If you were a Filipino accused of the crime, you will not be detained at this point. No? If you cannot be charged, you will have to be set free. This guy is an American and he has less rights than a Filipino accused of the same crime. So you're saying special treatment. He's getting a special negative treatment in effect. He hasn't been charged. No? He was not caught in the act.
No? And our rules, no? Not the American rules, our rules state that you have to go through a preliminary investigation. So if you're telling me, why don't I lead the bandwagon and say, let's have mob justice and lynch this guy? No. I think that will be irresponsible on my part. What else can I say, actually? Yeah? He is getting a treatment that is less than that afforded by our system for a Filipino accused of a similar crime. And then you come up and tell me parang he's getting a better treatment. I think it's a worse treatment. Sa Biyernes, nakatakdang i-cremate ang mga labi ni Laude. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna. Nakalatag na po ang plano ng pamahalaan para palawigin at dagdagan pa ang mga international airports sa bansa. Sa taunang Presidential Forum ng FOCAP, sinabi po ni Pangulong Aquino ang tinatarget na bilang ng turista ng Pilipinas. Para makaya ang lumalaking bilang ng mga bisitang turista, ay may binubuong runway para gamitin ng mga maliliit na eroplano. Ayon naman kay DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya, patuloy ang mga isinasagawang pagsasaayos ng Terminal 1 at 3. Ibinahagi rin niya ang plano sa Sangley Point sa lalawigan ng Cavite. Inirekomenda ng Japan International Cooperation Agency na gawin ng dating US Naval Station na pangatlong runway ng NAIA. Kasalukuyan naman po pinagdiriwang ng National Meat Inspection Service ang Meat Safety Consciousness Week. Layo nitong mapalaganap ang kaalaman kaugnay sa malinis na pagproseso ng pagkain at ang mabuting epekto nito sa kalusugan. Ayon po sa NMIS, mahalaga ang pagpapatupad ng regulasyon na ito para maprotektahan ang kaligtasan ng mamimili. Mainam din daw ito upang maiayon ang antas ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Dahil sa sistemang ito ng pamahalaan, binuksan ng ilang bansa sa Asia maging sa Europa ang merkado nila para sa produktong karne ng bansa. Muli naman po tiniyak sa publiko ng Department of Health na handa ang mga posibilidad o pasilidad ng pamahalaan. Ito ay sakali makapasok na sa bansa ang nakamamatay na Ebola virus. Sa pagdinig po ng Senado, sinabi ni Health Secretary Enrique Ona na makakaya ng 18 mga government hospital ang panggagamot sa mga pasyente ng Ebola virus. Ayon sa kalihim, ang RITM o Research Institute of Tropical Medicine ang pangunahing ospital na hawak sa mga kaso ng Ebola. Ang RITM ay may diagnostic test equipment para ma-diagnose ang mga pasyente na hinihinalang may Ebola virus. Biyasa rin po aniya ang mga tauhan ng RITM sa pagpapagaling sa mga pasyente ng Ebola. Batid rin ng mga ito kung papaano mapipigil ang nakumakalat ang naturang virus. Ayon pa kay Secretary Ona, may mga darating pa sa bansa ng mga eksperto mula sa WHO para sanayin ng mga local health workers sa paglaban sa Ebola. Sa ibang balita, tiwala po ang Natural Resources Department ng ARMM, Autonomous Region in Muslim Mindanao, na magagawa nito ang punterian nitong pagtatanim ng 10 milyong mga punong kahoy. Ito'y sa mga nakakalbo ng kabundukan at lupain sa ARMM bago mapalitan ito ng Bangsamoro entity sa pagsapit ng 2016. Ayon po sa ARMM, DENR, nakapagtanim na ito ng may 2.3 milyong mga punong kahoy mula noong huling mga buwan ng 2011 hanggang sa unang bahagi ng taon na ito. Kinilala rin ng ARMM-DNR ang Army Brigade sa Maguindanao at pati na ang opisina ni Maguindanao Governor Esmael Magunda Dato. Ito ay sa kanilang aktibong suporta sa reforestation sa ARMM. Ang rubber tree ang epektibong itinatanim sa mga nakakalbong kabundukan sa ARMM. At yan po, mga may init na balita hanggang sa mga oras na ito. Mamaya po ay makakasama natin si Julius de Samburon para sa pinakauling balita at sitwasyon ng trapiko sa Kamaynilaan. Pero sa ngayon, balik muna tayo kay Francis at Vivian sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Zerina Lusuegro. At nako ka, Francis, napakadaming nagte-text sa atin ngayong Hindi ko lang araw. nagustuhan yung huling bahagi ng balita ni Zarina. Yung mga nakakalbong kagubatan, kinakalbo. Ay, bakit ba paulit-ulit? Pwede namang sabihin nilapastangan, gano'n na lang. Huwag na yung paulit-ulit na kinalbo. Kalbo. Ako'y nasasaktan dyan sa mga ganyang pangungusap. Anyway, puntahan mo na ang ating message center. Yung aparador, buksan mo na kagad, Vivian. Okay, good AM, Sir Francis at Miss Vivian. Nakikinig po ako ng Radyo Vision. Maganda umaga po sa inyo. Si Pets po ito ng Negros Oriental. Maganda umaga po, Media ng Bayan. Binabati ko po si Charleston Cabantac na kanyang kaarawan ngayon at si Jonathan Bustamante nakagigising pa lang pero nakapikit pa rin. At good AM po, Ka Francis and Miss Vivian.
Vivian. Thank you po for giving us exact information. Ayun. It encourages me to listen. Pabati naman po ang Casarinho family dito sa Barangay Tabunan, Borongan City, Eastern Samar ng magandang umaga. At good morning po ka Francis and Miss Vivian. Pabati naman po yung mga taga-Balinzayawan na nakikinig po ng programa ninyo. Sana magbago na sila sa si Mengi po ito ng Libon Albay. Okay. Good day po, sana gawin na lang Libon. tourist park ang danger zone ng Mayon Volcano, Bert ng Buhi, Kamsur. Ate Kuya, pakigreet naman po si Kuya Jimmy Dosol na nag-apply ng police sa Cebu. Ernesto from Bohol, maraming salamat po and happy birthday yan. kay Rico de la Cruz. Okay, eto pa. May mga birthday kang binati. Meron tayong babatiin pa rin dyan. Pero ito, paraanin natin to napakahalaga na makarating sa kinaukulan. Good morning po. Tanong ko po kung bakit biglang lumabo ang screen ninyo. Parang daming ambon. Lagi po naman akong nanonood ng media ng bayan. Masakit kasi sa mata. Kailan ba lilinaw ang inyong screen? From Bulacan. Isang masugid na tagapanood at tagapakinig natin. Okay, kasamang Francis at Vivian, good AM. Kahapon ng umaga, inaabangan namin ang segmento ng abogado ng bayan pero wala. Gusto sana naming malaman kay Attorney Persida Acosta ang nakatalagang public attorneys sa Urdaneta, Pangasinan. Magpapatulong sana kami sa kanila. Maraming salamat. Fred Bermudez ng San Manuel, Pangasinan. I-discuss po namin yan with the management dahil may segmento naman tayo talagang abogado ng bayan. Samantala, nako, eto na. Ihanda na natin ang ating magandang tugtugin. Happy birthday to Servando Reyes. Maligayang panonood mula kina Ronnie Malimutin, Enoch Reyes, Ico Derrama, Al Cruz at sa lahat ng member ng Alag ng Tagay dyan sa Lower Bikutan, Taguig. Pagbati kay Benny Viñas. Happy birthday, Servando Reyes, at yung binati mo kanina. Yes, Rico de la Cruz. Rico Happy de la Cruz. birthday. Para sa inyo mula sa amin ni Vivian. Happy birthday to Okay, happy birthday and may you have many more birthdays to come. Vivian, go! Oo, dumako naman tayo sa ating provincial roundup. Roundup Francis. sa bahagi ng ating Bayan Patrol Report. Radyo ng Bayan, Calbayog with BJ Beso. BJ, mayong aga, konektado ka. Maupay nga aga Pilipinas at tiwala si Calbayog City Mayor Ronaldo Aquino na magiging isang business process outsourcing o BPO city ang Calbayog sa hinarap. Ito ay matapos mapilang lungsod bilang isa sa 5 pilot cities ng Department of Science and Technology Information Communication Technology Office sa pangunahing programa nito na Smarter Philippines o kilala rin bilang Next Wave Cities Program na naglalayong mapabilis ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa pamamagitan ng information and communication technology. Isang serye ng Rural Impact Sourcing Workshop ang isinasagawa ngayon ng DOST na magtatapos sa buwan ng Nobyembre. Dito sa Calbayog, ito ay dinaluhan ng mga estudyante mula sa Northwest Samar State University, AMA Computer Learning Center, Systems Technology Institute at iba pang stakeholders na interesado sa programang ito. Ang Rural Impact Sourcing ay isa sa mga programa ng DOST-ICTO na tumutulong sa layunin ng pamahalaan na makamtan ang pangkalahatang kaunlaran sa ilalim ng Philippine Development Plan 2011-2016. Suportado rin ng programa ang target ng pamahalaan na makalikha ng 1.3 milyong IT BPM o Information Technology Business Process Management na trabaho pagdating ng taong 2016. Ayon kay Mayor Aquino, ito na ang hudyat ng pagsisimula ng matagal nang hinihintay na pag-unlad ng Calbayog. Para sa Radyo Vision, BJ Beso, lungsod ng Calbayog, media ng bayan ka na, konektado ka pa. Thank you very much, Radyo ng Bayan, Calbayog. Samantala, dumako naman tayo sa Jolo. Naroon ang ating kasama ang si Nasra Ani. Salamalaikum, Nasra. Konektado. Sinikilas sa lalong madaling panahon ang position paper ng mga civil society organization at iba pang sektor kaugnay sa pagpapatalsik sa mga sundalo sa Sulu. Nilalaman din nito ang lahat ng hinaing nila
sa hindi pakipag-ugnayan sa pamahalaang lokal ng sulu ng kasundaluhan sa pagpapalaya sa mag-asawang German national sa Barangay Cagay, Patikul noong Biyernes ng gabi. Maging ang Sulu Provincial Government ay magpapatawag din ng board inquiry sa di umano'y nangyaring kaduda-dudang transaksyon ng AFP sa pagpapalaya kina Dr. Stephen Victor Oconek at ang asawa nitong si Henriette Diden. Ang lahat ng ito ay resulta ng pagpupulong na pinatawag ni Governor Abdul Cortan II noong Lunes na dinaluhan ng local government officials, line agencies, civil society organizations, religious, academe at iba pang sektor. Hindi imbitado sa kauna-unahang pagkakataon ang mga sundalo at pulis. Nilabas ni Governor Tan ang kanyang saloobin sa nasabing pangyayari. Anya, pinahiya, pinaglaruan at malaking sampal sa mga pinuno dito ang mistulang lihim na pakipagtransaksyon ng kasundaluhan sa pagpapalaya sa mag-asawang German national. Dagdag pa ni Governor Tan na wala ni patiting na abiso ang natanggap ng pamahalaang lokal mula sa pag-alis at pagdating ng eroplanong sinakyan ng special envoy mula sa bansang Germany hanggang sa pagpapalaya sa mga kidnap victim at pagbiyahe sa kanila patungo sa Zamboanga City noong gabi din yon. Maraming salamat, Nasra Ani. Mula sa Radyo ng Bayan Hulo, puntahan natin ang Radyo ng Bayan Tabuk with Hazel Gopay. Hazel, na imbaga-bigat kakadayo amin. Naimbag na bigat Pilipinas, inaprubahan ng Department of Science and Technology o DOST ang 2.1 million pesos na financial assistance para sa 7 approved proposals na mayroong corresponding MOA o Memorandum of Agreement at proponents sa ilalim ng setup o Small Enterprise Technology Upgrading Program. Upgrading o leveling up ang hiniling ng mga proponents para sa bakery equipment, quality packaging improvement at upgrading project ng mga farm coffee processing. Maliban pa dito, ayon kay Alfonso Berto ng DOST Kalinga, ang 3 pang proposal na nagkakahalaga ng 1.8 million pesos para sa food product equipment upgrading na inaasahang maaprubahan bago matapos ang taong 2014. Mahigit 500 individual ang mabibenepisyohan nito na pagmumulan ng buwan ng kita. Isa sa estratehiya ng DOST at upang makatulong sa epektibong technology upgrading at commercialization dito sa rehiyon Cordillera sa pamamagitan ng tinatawag nilang Problem Tree Analysis na magsisilbing gabay sa mga municipal coordinators tungo sa development at promotion ng mga lokal na produkto. Para sa Radyo Vision, Hazel Gopay ng BZRK Radyo ng Bayan Tabuk, Kalinga Province, Media ng Bayan. Thank you very much, Hazel Gopay. Samantala, alamin natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw. Makakasama natin si Amor La Rosa live mula sa Pag-asa DOST. Amor, magandang umaga. Good morning sa inyo, Vivian. Good morning, Pilipinas. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Mga kababayan, easterlies pa rin po ang dominant weather system na umiira dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility at yan po ay partikular na makakaapekto dito sa ating mga kababayan sa Luzon hanggang dito po yan sa May Visayas. Ngayon, balikan lang po natin ano nga ba ang katangian ng easterlies. Ito po ang easterlies ay mga hangin mula po yan sa silangan, dumadaan po yan sa dagat Pasipiko at yan po ay warm and moist in nature kaya naman po magdudulot talaga ito ng mainit o maalinsangang panahon dito sa ating bansa. Maaring mag-generate din po ito ng thunderstorms o pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. At dahil nga po sa patuloy na pag-ilan nitong easterlies, inaasahan nga po natin na malaking bahagi po ng ating bansa ay makakaranas naman po sa mga susunod na oras ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron lamang po chances na mga punong-punong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po yan dito sa eastern section po yan ng ating bansa. Katulad na lamang po dito sa Maya Quezon Province down to eastern Visayas. At ngayon naman po, ayon po kay Pag-asa weather forecaster Fernando Cada, magandang balita para sa ating lahat. Sa ngayon po, wala po tayong nakikitang sama ng panahon ng weather disturbance sa loob man o sa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility na posible pong makaapekto dito sa ating bansa sa mga susunod na mga araw. Pero syempre, patuloy po kayo mag-antabay sa mga pagbabago. At yun po ang latest sa lagay ng ating panahon para sa Radyo Vision. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa DOST Media ng Bayan.
Maraming salamat, Amor La Rosas. At tuloy-tuloy na tayo sa ikalawang bahagdan ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa oras na 32 minutos, 52 segundos makalipas ang alas 6. Good morning, Kuya Francis at Ate Vivian, pakibati ang Guzman family sa Maramba, Owas, Albay. Thanks po from Simde. At good AM, Ka Francis, nakita na kita. Porinoy ka pala. Oh, ba. Akala ko sa Radyo ng Bayan lang kita mapapakinggan. Meron pa po akong tanong. Totoo ba na sa 2016 election, di na makaboboto ang walang voters ID? Salamat. Belinda po ito ng Barangay Haramuan, Calbayog City. Aba, kinakailangan magpa-registered kayo ulit. Tsaka kumuha ng ID. At saka yung kinakailangan magbago kayo ng meron kang bagong pipila pa na magme-matrix pa kayo and so forth and so on. Yes. You have to visit your local COMELEC office sa inyong lugar. Okay, Vivian, sa iba pa? Oo, ako naman ihahabol ko itong mga nag-text sa atin ngayong umaga. Sir, ma'am, nakikinig po ang Proramanyo family from George ng Tandag City. And good morning po, Ms. Vivian and Ka Francis. Lagi po kaming nanonood dito sa Boracay ng inyong programa. Giovanni and Janice Española family, God bless you po. Okay, may isang request. Good AM, Kuya Francis, Ate Vivian. Sana mag-news po kayo ng showbiz. Wow, showbiz news. Ni Kuya Rod ng Surigao. Hi! Showbiz! Naku, di ako pwede dyan. Naku, mahirap yan. Napakahirap. Samantala, bigyan daan muna natin ng ilang paalala mula sa inyong impilan. Okay, mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. 37 minutos, 37 segundos makalipas ang alas 6 sa ikalawang Provincial Roundup Report. Bayan Patrol Report. Unahin natin ang ating radyo ng Bayan Marawi with Dandy Macarambon. Dandy, mapya kapipita, assalamualaikum, konektado ka. Waalaikumsalam, magandang umaga sa ating lahat. Ka Francis, Miss Vivian. Tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng mga konsultasyon sa iba't ibang lalawigan ng Autonomous Region in Muslim Mindanao at sa mga karatig bayan at lalawigan nito tungkol sa Bangsamoro Political Entity para sa mas malawak at malinaw na pagpapaliwanag nito sa taong bayan, pati ang pagsasagawa ng mga public or provincial hearings ng Senado ay tuloy-tuloy na rin. Nakalatag ang mga ito hanggang buwan ng Nobyembre ng taong ito. Ito'y ayon kay Government of the Philippines Peace Panel Chair, Professor Miriam Coronel Ferrer sa panayam sa kanya ng Radyo ng Bayan Marawi. Ani Professor Ferrer, ang paggalaw at pagtatalakay ngayon ng mga komite ng Lower House at Senado patungkol sa Bangsamoro, lalo na ang public hearing nito sa iba't ibang probinsya, ay palatandaan na ang pagdinig sa draft ng Bangsamoro Basic Law sa Kongreso ay umuusad at patuloy itong sinusubaybayan ng GPH at Moro Islamic Liberation Front o MILF Peace Panel. Aminado ang GPH Peace Panel na hindi perpektong dokumento ang Bangsamoro Basic Law kung kaya't bukas sila sa posibilidad na may maaaring mangyaring mga konti lamang pagbabago o improvement sa ilang probisyon ng BBL. Ito'y para sa mas malinaw na pagpapaliwanag at pagpapaintindi sa mga taong bayan ng Bangsamoro para maging katanggap-tanggap at makatarungan ang batas na ito para sa mga mamamayan ng Bangsamoro, mapamusliman, Kristiyano o lumad. Inaasahan na sa pagkatapos ng mga hakbanging ito, bago man magtapos ang 2014, ay maisa sa katuparan na ang pagdadaos ng plebisito para sa Bangsamoro bandang first quarter of 2015. Samantala, Ka Francis at Miss Vivian, sa araw na ito, 23 ng Oktubre, ay magaganap ang Bangsamoro Provincial Hearing sa may gymnasium ng New Provincial Capital Complex. At ito ay kumpirmadong dadaluhan ni Senator Bongbong Marcos, Chair ng Senate Committee on Local Government.
Para sa Radyo Vision, Dandy Macarambon, Marawi, Media ng Bayan. Thank you very much, Dandy Macarambon. Samantala, dumako naman tayo sa Virac, Catanduanes. Naroon ang ating kasamang si Arlene Bagadyong. Diyos marahay na aga. Arlene, konektado ka. Maray na aga, tampok na panauhing tagapagsalita si Senador Cynthia Villar sa Grand Ceremonial Opening ng Katandungan Festival 2014 bukas dito sa Catanduanes matapos itong kumbidahin ni Catanduanes Governor Araceli Biwong. Ayon kay Governor Wong, makakatulong umano sa Catanduanes si Villar sa mga proyektong pabahay at pangkabuhayan na nais din niyang isakatuparan dito. Samantala, ang Katandungan Festival ay nagtatampok ng iba't ibang kaganapan dito na nagpapatingkad ng 69th Anniversary Foundation Celebration ng Catanduanes mula nang mahiwalay ito bilang sub-province ng Albay 69 na taon na ang nakalilipas. Layunin nitong maipromote ang turismo at kinagis ng kulturang Katandungenyo. Para sa Radyo Vision, Arlene Odal Bagadyong, Virac, Catanduanes, Media ng Bayan. Maraming salamat, Arlene Bagadyong. Akit tayo sa Radyo ng Bayan, Tuguegarao, sa lalawigan ng Cagayan with Vivian de Guzman. Vivian, naimbagabigat kakapsat. Konektado ka. Naimbagabigat, itinuturing pa ring numero 1 at paboritong attraction ang isla ng Palawi sa Santa Ana, Cagayan, matapos mapatunayan ito nitong nakaraang 6 na taon. Ang Palawi Island na isang protected area na matatagpuan sa Santa Ana ay sakop ng Cagayan Economic Zone and Freeport sa pamamahala ng Cagayan Economic Zone Authority o CEZA. Sa kanyang pag-uulat, sinabi ni CEZA Administrator Jose Marie Ponce na masyadong naging dramatic ang pagtaas ng tourist arrivals sa isla mula noong lumabas sa CNN na isa ito sa nangungunang beach resorts sa buong mundo. Naging malaki ring promosyon ang paggawa sa isla ng 2 episodes ng Survivor America. Sa kanyang report, sinabi ni Ponce na kung noong 2007 ay 4,600 lamang ang tourist arrivals sa nasabing lugar, itong 2013 ay tumaas ito ng abot sa 127,000. Inihayag din niya ang kahalagahan ng turismo upang magkaroon ng hanap buhay ang mga mamamayan, katulad ng nangyari nung isagawa ang shooting sa Palawi Island ng Blood vs. Water at Survivor Cagayan, mga katatapos na episodes ng American Survivor. Ito ang dahilan aniya kung bakit hinihiling sa kanya, lalo na ng mga mamamayan ng Santa Ana, na magdala pa ang CEZA ng katulad na mga aktibidad upang may magiging kita ang mamamayan. Para sa Radyo Vision, Vivian Catalon de Guzman, Tuguegarao City, Cagayan, Media ng Bayan. Salamat, Vivian de Guzman. Well, tuloy-tuloy na tayo. Samantala, bago natin puntahan ang ating featured guest and agency sa araw na ito, sa huling bahagdan ng ating Radyo Vision sa Radyo ng Bayan, paalala muna mula sa inyong himpilan. Ito mga kaibigan ay makakapanayam natin ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, si Commander Arman Balilo, at kasama po niya ang recruitment officer ng Philippine Coast Guard na si Ensign Eunice Maliao. Magandang umaga po sa inyo, Sir, ma'am. Good morning, sir, and welcome po. Magandang umaga, Francis. Magandang umaga, Vivian. Magandang umaga po sa lahat ng inyong taga-subaybay. Okay, Eunice, good morning and welcome. Good morning po. Ayan, ako talaga naman si Eunice. Mamaya, humanda kayo. May recruitment Masaya na naman ano. siya. Marirecruit si Marirecruit. Baka marirecruit din ako. Anyway, simulan na natin sa ikangay pinaka-interesadong agenda natin with the Coast Guard. Vivian? Yes, Commander Balilo, ilang linggo na lang po at ipagdiriwang na po ang undas dito sa ating bansa. Ano po ba yung mga paghahanda na ginagawa ng Philippine Coast Guard para sa holiday exodus? Bigyan may directive na si Vice Admiral Isorena doon sa aming lahat ng units nationwide na magmula bukas, 24, na naayon sa DOTC Circular ng Secretary Abaya, dapat naka-alert na yung ating mga operational units. Okay. So, ibig sabihin, lahat ng aming mga safety inspectors, si Marshal,
mga rescue teams, mga barko na kinakailangan sa mga ganitong pagkakataon ay dapat naka-ready or in tip-top shape. At yung mga operational units namin, hindi round the clock po, magpapatrol din doon sa ating mga piers, sa mga barko, at may coordination na rin din po tayo sa mga shipping companies para pairalin at safety and security measures ngayong undas. Okay. Commander Balilo, ano po ang paalala ninyo sa ating mga mamamayan na sasakay po ng barko ngayong linggo? Vivian, katulad ng lagi nating paalala, 3 hours before, dapat nandun na sila sa mga terminals. At yung mga pagdadala po ng mga bagay na ipinagbabawal, hindi na po dapat gawin. Katulad po ng mga bladed weapons, yung mga noxious chemicals, yung mga fire, yung mga maaring makasunog, no? At kung meron pong mga barel, dapat po merong permit. Yung may mga sakit, dapat pong kumonsulta o dapat mag-advance in po dun sa ating mga medical officers to sa mga shipping companies at mga port terminals. Well, Commander, siguro magandang maunawaan na rin ang ating mga kababayan nito na yaman din lamang na talagang napaka-alerto ng ating Coast Guard sa lahat ng pantalan, maging sa open door o back door na tinatawag, lalo na yung back doors natin. Yung po bang mga barko na maglalayag from the province going to Manila o vice versa and so, meron po tayong dapat na kapahintulutan na magmumula sa inyong tanggapan para maiwasan yung mga over passengers o overcrowding ng mga sasakyan na maaaring magresulta sa trahedya. Francis, itong mga malalaking barko na nanggagaling ng Manila, yung malalaki, wala tayong masyadong inisip na problema. Okay. Sapagkat may e-ticketing system na tinatawag dyan. Okay. In fact, dito sa Manila, merong Northport, isa na lang yung terminal natin dyan, at lahat ng barko, doon na lahat ng gagaling. Ayun. So may mga reservation yan at parang sa aeroplano, no? Sa terminal ng aeroplano, sinasabit yung mga tickets at binavalidate. Ang problema natin doon sa mga maliliit na mga isla kung saan during mga times na peak season, merong mga tinatawag kaming colorum vessel. Ito yung mga hindi dapat maglayag pero naglalayag dahil walang masakyan yung mga kababayan natin at sinasamantala. Yun ang pinapanawagan natin na huwag tangkilikin at yun ang minsan nagiging sanhi ng mga overloading o yung excess yung passenger sapagkat minsan kahit na 30 lang yung dapat nasakyan ng bangka ay talagang sumusobra. Kita so mo yun po ang dapat nating iwasan. Kita mo nga naman, Vivian, kung sa lansangan mayroong colorum, sa karagatan may colorum pa rin. Talaga naman, Commander. Malungkot nga yun. Pero alam mo, maganda na yung kampanya ng Coast Guard dito sapagkat matagal-tagal na rin na wala tayong nahuhuli. So, continuous lang po yung paalala namin na pagka ganitong peak season, iwasan po natin yung mga ganitong sasakyang pandagat. Una, wala itong mga, wala of course, hindi yan aalis na mayroong Coast Guard. So, hindi namin mache-check kung okay yung kalagayan nila bago umalis. Pangalawa, wala yung mga life-saving equipment, walang mga life jacket, at walang mga radio equipment, walang communication para kung sakaring magkakaroon ng aberya ay hindi makakatawag po yan sa Coast Guard. At siguro paalala din sa ating mga kababayan na siguruhin na nandun sila sa passenger manifest. Correct yan, Vivian. Yan din ang directive ni Commandant, ni Admiral Isurena, na bata, matanda, may libre man o wala, dapat nasa manifesto lahat. Iyon ang importante. Dahil kung ano man, pag wala ka sa manifesto, outcasted ka. Wala kang security, wala kang kahit na magiging benepisyo o ano paman. Kaya wag tayong papayag na, sige, habol de ball, kumbaga, pasingit na lang ako, pasingit. Tapos wala ka sa manifesto. Maraming nangyayaring ganyang insidente, Commander. Tama yan, Francis. Yan ay iniiwasan natin at ayon sa Marina Regulation, bawal po yan at patuloy din po yung paalala natin sa mga shipping companies not to do any such acts. Okay. Sir, nitong nakaraang linggo, ipinagdiwang po ng Coast Guard ang kanilang ika-113 anibersaryo at kaugnay po nito ang Pangulo mismo ang nagsabi na suportado po ang modernisasyon ng Philippine Coast Guard. And of course, Commander, bahagi po ng modernisasyon yung pagpaparami po ng mga tao. Ano po ba ang ginagawa ng Coast Guard na recruitment effort? Well, maganda yata, Viv, si Eunice na ang sumagot dahil recruitment yan. Go ahead. Andito si Eunice Maliao para yung mga kababayan natin na gusto mag-apply, diretso po kayo kay Eunice. Yes, okay, Eunice. Pakilatag mo na kung ano itong recruitment policy natin dyan sa Coast Guard. Opo, good morning po sa lahat ng mga nakikinig po sa atin ngayong umaga na ito. So, para po mapalaki po ang puwersa po ng Philippine Coast Guard, magkakaroon po kami ng examination sa iba't ibang lugar po ng Pilipinas. Unang-una po dyan ay ngayong paparating na November 8 po.
Sabado po yan, magkakaroon po kami ng pa-exam sa Asian Institute for Maritime Studies, sa AIMS po. Kailangan lamang po nilang dalhin ang kanilang application forms, transcript of records, diploma, and birth certificate po. Yun yung qualification siguro para ano? Yes, sir. So, sa mga gusto po maging part ng organization, meron po kaming mga qualifications dyan. Una-una po, sa lahat po ng mga gustong maging part as enlisted personnel or non-officers, kailangan po at least magkaroon sila ng 72 units in college. Okay. And ang age po ay 18 to 26 years old lamang. Patay. Hindi ka nakasama. Meron ka mamaya sa Coast Guard Auxiliary, tanong mo kay Vivian. Ayan, sige. Okay, go. And at least 5 flat po ang height. Doon lagpas ako. Sobra ako lagpas. So sa mga gusto naman po maging commissioned officer, kailangan naman po nilang maging baccalaureate degree holder. Right. Ang age naman po natin ay 21 to 26 years old. Ay, patay lampas na ka rin. Disqualified na naman. Kailangan marunong mag-swimming. Ayun, Hindi, sa swimming. Vivian, mukhang... Ako lang pala ang qualified. Pero marunong ka mag-swim. Yun, doon tayo bumagsak. Yun. Okay. So, ito, gagawin yan, umpisa November 8 sa testing yan. Sa AIMS. Ano ang dapat nilang dalhin? Yung mga requirements na sinabi mo, at doon na sila mag-a-apply, doon na sila. Paano ba ang paraan nito? Kung halimbawa, hindi ka nakapasa, pwede kang umulit ng umulit. Pwede naman po. At yun. Sa ngayon po, tumatanggap na rin po kami ng mga application forms sa headquarters po namin. So, sa lahat po ng mga gusto pong itry, pwede na po silang pumunta ngayon sa aming opisina. Tatanggapin po namin yung mga application forms nila. At pwede rin naman po kung di sila makakapunta sa araw mismo ng pa-exam po, tatanggap pa rin po kami ng mga application forms. Ms. Eunice, kahapon kasama namin yung PNPA exempted sa kanilang examination, yung mga cum laude o yung mga honor students sa Coast Guard din ba may exemptions? Sa ngayon po, wala pa po kaming policy para po dyan. Pero po kung halimbawa po na meron po tayong mga cum laude, ini-encourage din po natin sila na mag-join po sa Coast Guard. Yung mga magna cum laude, summa cum laude, pwera lang yung mga sumalangit nawa. Hindi nakasali yun. Anyway, Eunice, meron kang service line, hotline. Para ika nga doon sa mga inquiry na gusto o mga interesado. Opo. So, sa lahat po na interesado, pwede po silang tumawag sa 527-8481, local 6113 to 6114. And pwede rin po mag-text sa aming cellphone number. It is 0916-324-3012. Okay. Now, ihahabol ko na lang ito. Thank you very much, Eunice. Ihahabol ko na lang, Vivian, dahil alam mo, ang lawak ng responsibilidad ng Coast Guard. Yung bantayan mo yung karagatang nakapaikot sa ating archipelago. Alam naman ni Commander na hindi gawang biro yan. To man the whole country, sa whole archipelago, day and night, 24/7, napakahirap. Do we have enough manpower complement, Commander, as of this point in time, na talagang pwede natin pangalagaan day and night, night and day? Alam mo, Francis, in terms of resources, talagang kulang pa tayo. Ang pagbabantay ng karagatan ay isang collective responsibility. Andiyan din naman yung mga kasama natin sa armed forces like the Philippine Navy, no? Pati yung Maritime Police. Pero kami sa Coast Guard, primary kasi sa amin yung Maritime Law Enforcement. So talagang kailangan nandyan kami. At sa ngayon, ang pwersa namin ay 7,200 lamang, 7,700. Kaya nga nagre-recruit kami ng karagdagan pa dahil may mga parating na barko na pinangako ang Pangulo at 10 rito ay mga galing sa Japan at may 5 manggagaling sa France na siyang makakatulong sa atin dito sa ating minimiting modernization ng Philippine Coast Guard para mabantayan natin yung ating coastline. Pero ito tayo ay nagpapasalamat sa ating Philippine Coast Guard sapagkat naging very, very prominent ang pagbabantay na ginawa nyo to lessen and to minimize itong mga illegal na nangyayari within the seawater ng ating bansa. Ginagawa po natin ang ating mga kaya at alam ko na mas marami pa tayong ma-accomplish at mapoprotektahan pa po natin ang ating karagatan kung mayroong mga assets like dagdag ng mga tao at dagdag ng mga kagamitan. At yan naman po ay ginagawa ng ating pamahalaan at very supportive po ang ating Kongreso dun sa aming budget. Okay, nako, talagang namaramot ng ating orasan, Commander.
kanina pa senyas si Lalaine, para magpinit na tayo ng tabing at hingan ko na kayo ng inyong mensahe sa sambayanan. Well, salamat po. Peak season na naman at marami pong mga pasaherong pupunta sa mga pier. Sundin lamang po yung mga paalala ng mga shipping companies at mga port operators para hindi po magkaroon ng inconvenience sa inyong paglalakbay. Titiyakin po namin na safe and secure po yung magiging pagbabantay ng Philippine Coast Guard ngayong undas. Thank you very much, Commander Arman Balilo, ang opisyal na tagapagsalita ng ating Philippine Coast Guard, at kay Ensign Eunice Maliao na Recruitment Officer. Thank you very much for your time. Maraming salamat po sa inyo at sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Tandaan po ninyo, November 8 na po ang start ng examinations at ang Coast Guard hotline po ay 527-8481 at maaari nyo pong bisitahin ang kanilang website sa www.coastguard.gov.ph. Samantala, dumako naman tayo dyan kina Julius at Zarina. In time, yung yung pagdalo ni Sir Balilo dito sa Radyo Vision kasi halos 2 linggo na lamang po ay undas na. At ang pinakapaalala ay umiwas tayo doon sa mga kolorum ng mga sasakyang pandagat. So ibig sabihin, hindi lang po pala mga pampubliko sasakyan sa saldahin. Ang mga kolorum, pati rin pala yung mga bangka o yung mga sasakyang pandagat. Diba? Yan ang mahirap kasi dyan kapag na-aksidente or huwag naman sana may mangyaring masama, walang tatakbuhan. Itong mga pasahero natin. Alam mo, Zarina, handa ang Philippine Coast Guard na umayuda dun sa mga kababayan nating sumasakay po ng barko anumang pong oras, lalo na pag peak season, lalo na itong mga November, December, lalo na hanggang Enero yan. Dahil kadalasan yan, long weekend, maraming mga kababayan natin yung mag-i-spend na ng kanilang mga bakasyon sa mga probinsya, lalo na po yung mga sumasakay ng mga barko. Pero sakali namang may bagyo o sama ng panahon na maranasan po sa nasabing mga pagdiriwang, mahigpit pong ipapatupad ng ahensya itong pagbabawal sa paglalark para maiwasan na rin po ang aksidente. Okay, naway nabusog namin kayo sa mga balita at impormasyon na aming handog ngayong umaga. Ako po si Zarina Lusuegro. Dahil patuloy ang aming paghahatid ulat mula Luzon, Visayas at Mindanao, ito ang pinagsalin na radyo at telebisyon. Ito po ang Radyo Vision. Makita-kita muli tayo bukas. Balik tayo kay na Vivian at Francis. Maraming salamat, Zarina and Julius, at pahabol na announcement po mula sa Philippine Coast Guard para po sa mga barko na manggagaling sa West Africa ay ipagbigay alam po ninyo sa Philippine Coast Guard ahead of time bago po kayo dumaong sa mga base ng Pilipinas. At yan po ang mga balita sa pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ngayong araw na ito, ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At syempre pa, ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino, nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Pagpalain tayong lahat ang dakilang lumika. Have a nice Thursday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.